Hindi po inaalis ng pag-asa ang posibilidad na maging super typhoon ang isang bagyong binabantayan nila sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sakaling pumasok ito sa PAR, tatawagin itong bagyong Kaloy. Saksi si Jamie Santos. Habang patuloy ang nararanasang matinding init sa bansa, isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ngayon ng pag-asa. Ang bagyong minomonitor ng pag-asa, tinatayang nasa mahigit 3,000 kilometro sa silangan ng northeastern Mindanao at kumikilos pa kanlurang hilaga sa bilis ng 15 kilometers kada oras. Posible itong pumasok sa loob ng PAR sa susunod na linggo at papangalan ang Kaloy. Base nga sa nakikita natin na posible yung recurving track niya, kung mas maaga po siya na tataas o magre-recurve, posible yung parang tuluyang paglayo niya sa ating bansa at walang magiging epekto. Sa ngayon, karamihan daw sa weather models ay nagpapakita na maaring lumihis o mag-recurve ang bagyo, dahilan para bumaba ang tsansa ng landfall sa bansa. Gayunman, hindi raw inaalis ang posibilidad na lumakas pa ito habang nasa karagatan. Kung titingnan po natin yung pinapakita ng model, pwede po yung umabot ng up to typhoon category at not ruling out yung super typhoon po na category niya. Ipinaliwanag din ng pag-asa na nananatiling mataas ang uncertainty sa galaw ng bagyo dahil lampas pa ito sa 5 araw na forecast period. Sakaling lumapit ito sa bansa, unang posibleng maapektuhan ang silangang bahagi, partikular ang Eastern Visayas. Unang-una po, paghandaan na po yung tsansa ng mga posibilidad ng mga pagbaha, pagguho ng lupa, mag-prepare na kung ano pa lang yung kayang i-prepare. Habang wala pang direktang epekto ang bagyo, patuloy namang nararanasan ng matinding init sa bansa. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi.